So, dito tayo sa sum ifs plus sum ifs. So, paano pag sinabi ng boss mo is, sige, hanapin mo yung total quantity ng mga product for the month of January na ang nag-deliver is si supplier Dave, Ivan, and Kiefer. So, tatlong supplier na. So, yung pinapangarap ng boss mo, lahat na na-deliver ng tatlong supplier na to for the month of January, yung total quantity. So, una, ang gagawin lang muna natin yung kay Dave, di ba? Equals sum ifs, di ba? Sum if, then, since dito yung total quantity yung pinapangarap ng boss natin, so, yan yung range natin. Sum range natin. Then, una nating criteria is si Dave. So, hanapin natin sa column B, dahil dito yung mga suppliers. Then, yung criteria range 1 natin. Then, yung criteria 1 natin is si Dave. Then, by the way guys, gagamit tayo dito ng tatlong criteria. Kasi, we're talking about date. So, ando na naman yung first day ng month at last day ng month. So, second criteria natin, ito yung criteria range 2 natin. So, ano ba yung hahanapin natin dyan? Siyempre, yung criteria range 2 natin is D48 to D55. Then, yung criteria 2 natin is yung greater than or equal, di ba? Sa January 1, 2024. So, next criteria natin, criteria 3. Criteria range 3 doon pa rin kasi yung criteria 3 natin is yung less than naman or equal sa date ng katapusan ng January. So, 0 yung sagot niya. Let's double check guys. So, hindi kasi tayo nakalagay ng quotation. So, 300. So, 300, double check natin. Dave na supplier. Then, for the month of January. So, ito lang. So, tama. Kasi ito, si Ivan na. Yung last na January is si Ivan na yung nag-deliver. So, hindi na siya kasama. Tama yung formula natin. Ay, pero sabi ng boss natin, hanapin natin yung tatlong supplier eh. Supplier 1, 2, and 3. So, si Dave, Ivan, and Kiefer. So, madali lang yan guys. Kopyahin nyo lang yung formula. Tingin kayo dito sa formula bar. Then, lagyan nyo lang ng plus, paste, then palitan nyo lang yung pangalan. Ipagpa-plus-plus lang natin sila. So, Ivan, then, i-plus mo ulit, paste mo ulit yung formula na kinopya mo, then palitan natin naman ng supplier na si Kiefer. So, pinagpa-plus-plus lang natin, di ba? So, magiging sagot is 410. Lagay natin yung formula. So, 410, let's double check. So, ang supplier din natin is si Dave, Ivan, Kiefer. Highlight natin. And month natin is for the month of January lang. So, ito lang tatlo. So, isasama na natin to kasi pinapahanap din yan siya ng boss natin. So, 103. So, 100, 200 plus 100, 300 plus 100, 410. So, tama. Tama guys, yung formula natin. So, maraming paraan para makuha yan na mas mabilis. Pero doon lang muna tayo sa pinaka-basic. Pwede nating pagpa-plus-plus sin muna yung mga formula. Pero we can use array formula or anything na mas mabilis natin. Doon na yun sa advanced, which is yun yung ituturo ko moving forward. So, next is sum if na using wildcard and logical expression. Di ba kung naalala nyo yung sa previous previous video natin, kung natatandaan nyo pa yung wildcard, i-review nyo na lang. So, gagamitin natin yung ngayon. Kasi kunyari, ang pinapahanap ng boss nyo is yung total quantity ng product na may cheese. Pero, less than $200. Diba? So, ang magiging formula niyan is equals sum ifs. Saan natin kukunin yung sagot? Dito sa
wait lang. Dito sa range ng column C kasi quantity yung pinapahanap natin. Then, ang criteria 1 natin is yung cheese. Saan natin makikita yon? Siyempre dito sa column B sa mga list of product. Yung criteria 1 natin is gagamitan natin ng asterisk kasi sabi 'di ba lahat ng may cheese daw na product. So, gamitan natin sa una pati sa dulo. Next is yung criteria range 2 natin. So, saan natin makikita? Dito sa column E. Kasi, ang next criteria 2 natin is yung less than 200 daw na price. So, let's see what the answer. 20. Kopyahin natin yung formula. So, let's double check, 'di ba? So, lahat ng product na may cheese, ano ba yung may cheese? Cheeseburger, ham and cheese, burger, ham and cheese sandwich. So, tingin ko yun lang. Wala nang ibang cheese. Then, less than 200 yata yung criteria 2 natin. So, yung price niya is less than 200. So, ito, less than 200 sila lahat. So, yung pinapahanap sa atin is total quantity. So, yung total quantity niya is 20. So, meaning, tama yung ginawa nating formula. So, remember guys, our general rules, if you have a single condition, use sum if, pero pag multiple condition na yung pinapahanap ng boss nyo, use sum ifs pala. So, ngayon, tapos na tayo sa sum if and sum ifs formula. We're going to the next formula which is yung count and count A. I will explain to you kung paano sila ginagamit. So, again guys, if you want this spreadsheet, comment below lang. Bibigyan ko kayong access. Just send your email address. 'Di ba? Para kahit paano may example kayo. So, if you have any question, tanong lang kayo, sasagutin ko as possible as I can, basta kaya ko, pero gagawin ko ng paraan para masagot ko lahat yan. So, see you sa next video guys. Thank you.